Magsitayo ang lahat at manalangin tayo. Langit nung Amahan, salamat sa imong pagkamaayo sa among matag usa ka kinabuhi. Salamat sa imong gugma ug sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo. Ikaw magauban sa among klase ug himua kaming mga buutan nga mga bata. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Maupo na ang lahat. Ipataas ang kamay. Ipababa. Ipataas. Ipababa. Ilagay ang kamay sa harapan. Magandang araw sa inyong lahat. Ako naman ang inyong guro sa araling ito. Ako si Teacher Girly. Mga bata, kailangan ninyong tumingin at makinig sa video lesson na gawa ng inyong guro para marami kayong matutunan. Mga bata, ano bang ginagawa ninyo sa inyong bahay bago kayo matulog? Okay, tama. Kakain ng hapunan. Pagkatapos kumain ng hapunan, kayo ay? Tama, magsipilyo ng ngipin. Pagkatapos magsipilyo ng ngipin, kayo ay? Ay tama, maghugas pa ng kamay at paa. At saka, magpalit ng damit pantulog. Pagkatapos, pwede nang matulog. Tama. So, bago tayo magsimula sa ating aralin, maglaro muna tayo ng isang tanong, isang sagot. Mayroon kayong makikitang mga larawan sa inyong harapan. Alin ang unang ginagawa mo sa umaga? Tama. Ang sagot ay bumabangon. Pangalawang tanong. Pagkatapos bumangon, ano ang sunod mong ginagawa? Tama. Ang sagot ay kumain. Pangatlong tanong. Pagkatapos kumain, ano ang sunod mong ginagawa? Tama. Ikaw ay maligo. Pang-apat na tanong. Pagkatapos mong maligo, ano sa larawan dyan ang sunod mong ginagawa? Tama. Ikaw ay pumapasok sa paaralan. Magaling mga bata, napagsunod-sunod na natin ang mga pangyayari ayon sa bigay kong mga larawan. Para sa karagdagang tanong, gaano kahalaga ang kumain ng almusal sa umaga bago pumasok sa paaralan? Magaling! Ang pagkain ng almusal sa umaga ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng lakas sa gawain sa paaralan, talino sa bawat aralin, at nagpapasigla sa buong katawan. Ngayong umaga, alamin natin kung paano natin mapasunod-sunod ang pangyayari batay sa kwentong napakinggan o binasa. Makinig tayo sa kwento na ang pamagat ay Si Popoy. Magbubukang liwayway pa lamang ay bumabangon na si Popoy upang magluto ng kanilang almusal. Araw-araw niya itong ginagawa upang matulungan ang kanyang inang may sakit. Si Popoy ay naulila na sa ama noong siya ay bata pa. Panganay siya sa 4 na magkakapatid at sa murang edad na 10 ay natuto na siyang maghanap buhay upang hindi kumalam ang kanilang tiyan at may makain sa araw-araw. Pagkatapos asikasuhin ng almusal ay naghahanda na rin si Popoy sa pagpasok sa paaralan. Kahit nahihirapan ay masaya si Popoy sa kanyang pag-aaral.
Nagsusunog siya ng kilay sapagkat pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral at maging isang magiting na pulis balang araw. Pagsapit naman ng hapon ay umiikot si Popoy sa kanilang lugar upang maghanap at mamulot ng mga kalakal na basura na kanyang ibibenta sa junk shop. Inaalok din niya ang kanyang mga kapitbahay na sa kanya magpatapon ng mga basura kapalit ng barya. Sa ganitong paraan ay kumikita siya ng pera upang makatulong sa kanyang ina sa mga gastusin nila sa tahanan. Gabi-gabi, bago siya matulog, ay di niya nalilimutan na manalangin at humingi ng tulong sa Diyos na sila ay gabayan at pagpalain sa araw-araw. Hiling din niyang balang araw ay matupad ang kanyang pangarap na maging isang pulis. Napakinggan niyo bang mabuti ang kwento? Kailangang unawain ang napakinggang kwento para mapasunod-sunod ang pangyayari. Saan sa larawan ang unang nangyari? Ang sagot ay letrang C. Si Popoy ay nagluluto ng kanilang almusal. Saan naman ang pangalawa? Ang sagot ay letrang B. Pumapasok si Popoy sa paaralan para maging isang pulis balang araw. Saan naman ang pangatlo? Ang sagot ay letrang A. Si Popoy ay naghahanap ng mapupulot na basura para ibenta sa junk shop. Saan sa larawan ang pang-apat o huling nangyari sa kwento? Ang sagot ay letrang D. Bago matulog si Popoy, siya ay nanalangin sa Panginoon para sila ay gabayan at pagpalain sa araw-araw. Para sa mga karagdagang tanong. Unang tanong, ano ang ginagawa ni Popoy pagkagising sa umaga? Siya ay nagluluto ng almusal para mapakain ang mga kapatid at ang inang may sakit. Pangalawang tanong, ano-ano ang mga hiling ni Popoy sa Panginoon bago siya matulog? Hinihiling niya na gabayan sila at pagpalain araw-araw. Hiniling din niya na makapagtapos siya ng pag-aaral at maging pulis balang araw. Pangatlong tanong, pagsapit ng hapon, naghahanap ng basura si Popoy na pwedeng ibenta. Bakit niya ito ginagawa? Ang sagot ay, kailangang kumita ni Popoy ng pera para makatulong sa kaniyang ina para sa mga gastusin nila sa tahanan. Ngayon, ayusin natin ang larawan ayon sa wastong pagkasunod-sunod ng pangyayari. Isulat ninyo sa papel ang bilang 1, 2, hanggang 3. Alin ba dito ang unang nangyari? Tama! Ang bata ay naliligo. Lagyan natin ito ng 1. Ang pangalawang nangyari. Tama, ang bata ay nagpunas ng tuwalya. Lagyan natin ito ng number 2. Ang pangatlong nangyari ay tama. Ang bata ay nagsuot ng kanyang damit. Lagyan natin ito ng number 3. Letter B. Saan dito ang unang nangyari? Tama! Ang bata ay gustong maglaro ng palo, sebo. Pangalawa. Ang ikalawang nangyari, ang bata ay tinakipan ng kanyang mata at handang-handa ng pumalo. Pangatlo, ang bata ay nakapalo na. Lagyan natin ito ng 3. Pangatlo, saan kaya dito ang unang nangyari? Ang bata ay naghugas ng kamay. Tama. Pangalawa, ang
bata ay nagpunas ng kamay. Pangatlo, ang bata ay kumain. So, ugaliin nating maghugas ng kamay kung tayo ay kakain para mapalayo tayo sa mga sakit at mga mikrobyo. Pang-apat, ang unang nangyayari ay tama. Binuksan ng bata ang bubble jar. Saan kaya dito ang pangalawa? Tama. Hinipan ng bata ang bubble. Pangatlo. Tama. Marami nang nabuo at lumipad na bubbles. Ang husay naman, palakpakan natin ang ating mga sarili. Ngayon, sasagot kayo by pangkat. Narito ang mga pangalan sa pangkat asul. Ito naman ang napabilang sa pangkat pula. Narito din ang pangkat dilaw. Ang pangkat asul ay makinig lamang sa kwentong Ang Sakim na Aso. At pagkatapos ng kwento ay sasagot sa bigay na mga tanong. Ang pangkat pula naman ay makinig sa kwentong Ang Kuneho at ang Pagong at sasagot sa bigay na katanungan. Ang pangkat dilaw naman ay makinig sa dalawang kwento, Ang Sakim na Aso at Ang Kuneho at ang Pagong at paghandaan ang mga katanungan. Narito ang unang kwento. Isang araw, mayroong isang asong nagngangalang Max. Noong araw na iyon, napag-isipan niyang maglibot. Sa kanyang pamamasyal ay nakakita siya ng isang buto. Tumingin si Max sa paligid, ngunit wala siyang nakitang sino man na maaaring magmay-ari ng buto. Kaya naman ay dali-dali niya itong kinuha at kumaripas ng takbo. Matapos niyang tumakbo, hindi na makapag-antay si Max na kainin ng buto. Nagsimula siyang maghanap ng tahimik at kalmadong lugar kung saan niya pwedeng kainin ng buto nang walang nangihingi sa kanya. Kalaunan ay nakarating siya sa isang ilog na may tulay na gawa sa kahoy at ito'y kanyang tinawid. Habang siya ay tumatawid, napatingin siya sa tubig ng ilog at nakita niya ang larawan ng kanyang sarili. Inakala ni Max na ang asong nasa refleksyon ay ibang asong may buto sa bibig at ang mangmang na aso ay napuno ng kasakiman. Ginusto ni Max ang buto ng asong nakita niya at upang hamunin ito, tinawalan niya ang kanyang refleksyon. Ngunit pagkabukas pa lamang niya ng kanyang bibig ay nahulog sa ilog ang butong nasa bibig niya. Galit na galit si Max nang malaman niyang nawala ang kanyang buto. Sa pagsubok niyang makuha ang hindi kanya, ang sakim na aso ay nawala kung ano ang mayroon siya. Mga katanungan sa pangkat asul. Mga tanong. Panuto. Pagsunod-sunurin ang larawan ayon sa kwentong nabasa at napakinggan. Isulat lamang ang bilang 1 hanggang 5 sapat lang at sagutan ang karagdagang katanungan. Unang tanong. Saan sa larawan ang unang nangyari? Magaling, ang unang nangyari ay nakita ng aso ang buto. Pangalawa, saan sa larawan ang pangalawang nangyari? Mahusay, kinuha ng asong si Max ang buto. Pangatlo, saan sa larawan ang sunod na nangyari? Tama, tumakbo si Max at naghahanap ng tahimik na lugar para doon kainin ang buto. Pang-apat, ano ang sumunod na larawan? Magaling, nakita ni Max ang refleksyon niya sa tubig. Pang-5, saan dito ang huling nangyari? Mahusay, nahulog ang buto sa tubig ng sakim na aso.
Karagdagang tanong. Mabuting asal ba ang pagiging sakim? Bakit? Ang sagot ay, hindi mabuting asal ang pagiging sakim. Wala kang mabubuong kaibigan nito. At hindi ka makakatulong sa kapwa mong nangangailangan. Narito na ang pangalawang kwento. Ang kuneho at ang pagong. Isang araw, habang naglalakad si kuneho, ay nakasalubong niya si pagong. Palibhasa makupad maglakad ang pagong kaya pinagtawanan nito ng kuneho at nilibak. Napakaiksi ng mga paa mo, pagong! Kaya ubod ka ng bagal maglakad. Wala kang mararating yan! At sinundan iyon ng malulutong na tawa. Labis na nainsulto ang pagong sa mga sinabi ng kuneho. Para patunayan na nagkakamali ito ng akala, ay hinamon niya ang kuneho. Maaaring mabagal nga akong maglakad, subalit matibay ang katawan ko. Hindi mo ako matatalo. Lalo lamang siyang pinagtawanan. Nabibigla ka yata, pagong. Baka mapahiya ka lamang. Wika ni kuneho. Para magkasubukan tayo, magkarera tayo patungo sa tuktok ng bulubunduking iyon. Itinuro ni pagong ang abot-tanaw na bundok. Ganoon na lamang ang katuwaan ng mayabang na kuneho sa hamon na iyon ni pagong. Nagtawag pa ito ng mga kaibigan para manood sa gagawin nilang karera. Gusto niya lalong libakin si pagong sa harap ng kanyang mga kaibigan oras na matalo niya ito. Nakapaligid sa kanila ang mga kaibigang hayop. Si Matching ang nagbilang para sa pag-uumpisa ng paligsahan. Handa na ba kayo? Magkasabay tumugon sina Pagong at si Kuneho. Handa na kami! 1, 2, 3, takbo! Sigaw ni Matching. Magkasabay ngang humakbang ang dalawa mula sa lugar ng pinag-umpisahan. Mabilis si Kuneho. Halos sandaling minuto lamang ay naroroon na siya sa paanan ng bundok. Nang lumingon siya, ay nakita niyang malayong malayo ang agwat niya kay Pagong. Patuloy sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong, habang pinagtatawanan siya ng mga nakapaligid na hayop. Hindi pansin ni Pagong ang panunuya ng mga ito. Patuloy lamang siya sa paglalakad, walang lingon-lingon. Samantala, si Kuneho ay halos mainip na sa paghihintay na makita si Pagong sa kanyang likuran. Ilang ulit na ba siyang napaghinto-hinto, pero wala ni anino ni Pagong. Palibhasa, malaki ang tiwala niya sa sarili. Alam niya ang kanyang kakayahang tumakbo ng mabilis. Ipinasya niyang maidlip muna nang makarating siya sa kaligitnaan ng bundok. Total, nakatitiyak naman siya ng panalo. Patuloy naman sa kanyang mabagal na paglakad si Pagong paakyat. Hanggang sa marating niya ang kalagitnaan ng bundok, naraanan pa niya si Kuneho na mahimbing na natutulog at malakas na naghihilik. Nilampasan niya ito at nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa marating niya ang hangganan ng kanilang karera. Nang magising naman si Kuneho, ay muli itong tumingin sa ibaba ng bundok, subalit hindi pa din makita si Pagong. Humanda na siyang maglakad muli paakyat ng bundok, subalit ganoon na lamang ang gulat niya nang matanaw si Pagong na naroroon na sa tuktok ng bundok. Naunahan na pala siya. Mga katanungan sa pangkat pula. Mga katanungan. Panoto. Pagsunod-sunurin ang mga pangungusap gamit ang bilang 1 hanggang 5. Number 1. Magaling. Ang unang nangyari ay letrang C. Isang araw, nakasalubong ni Pagong si Kuneho.
Number 2. Mahusay. Ang pangalawa ay letrang D. Hinamon ni Pagong ng karera si Kuneho. Number 3. Tama. Ang sagot ay letrang B. Takbo. Yun ang sabi ni Matsing. Pang-apat ay letrang E. Nakaidlip si Kuneho sa kalagitnaan ng bundok. Number 5. Magaling. Ang sagot ay letrang A. Nakarating na si Pagong sa tuktok ng bundok. Karagdagang tanong. Unang tanong. Sino ang nanalo sa karera? Ang sagot ay si Pagong. Pangalawa. Nakatutulong ba ang pagiging mayabang ni Kuneho sa karera? Bakit? Ang sagot ay hindi. Hindi nakakatulong ang pagiging mayabang sa karera ni Kuneho dahil hindi ito mabuting asal. Isaisip lagi na hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede kang manalo sa laro. Kailangan nating mapagkumbaba para hindi tayo makasakit sa damdamin ng iba. Mga katanungan sa pangkat dilaw. Narito naman ang katanungan para sa pangkat dilaw. Unang tanong. Ano ba ang pwedeng gawin mo para ikaw ay hindi maging sakim na bata? Ang sagot, para hindi ako maging sakim na bata, kailangan kong mapagbigay sa kapwa. Pangalawang tanong. Sa isang klase ay may batang walang lapis at alam mong dalawa ang dala mong lapis. Ano ang pwede mong magawa sa kanya? Ang sagot, ipahiram ko sa kanya ang isa kong lapis dahil dalawa naman ang dala ko. Pangatlong tanong. Anong aral ang makukuha mo sa kwentong Ang Kuneho at ang Pagong? Paano mo ito magagamit sa totoong buhay? Ang sagot, ang kuneho ay labis ang tiwala na mananalo kaya tumigil ito sa gitna ng paligsahan at nakatulog. Ang Pagong kahit mabagal ay patuloy na naglakad at hindi tumigil hanggang sa dulo ng karera. Gaya ng Pagong, hindi basihan ang bilis upang manalo. Kahit dahan-dahan, basta tuloy-tuloy ay kaya mong mapagtagumpayan anuman ang karera sa buhay. Magaling mga bata, alam kong marami na kayong natutunan sa oras na ito. Bago tayo magpatuloy, tatanungin ko muna kayo. Paano mo mapasunod-sunod ang pangyayari sa pamamagitan ng pakikinig o pagbabasa sa kwento? Tama! Dapat nating tandaan na sa pakikinig o pagbabasa ay inuunawang mabuti ang kwento. Nang sa ganon, ay makakaya mo itong pagsunod-sunurin batay sa pangyayari. Ngayon naman, sabayan ninyo ako sa pagbasa ng kwento. Tuwing linggo, nakaugalian na ng pamilyang Cruz ang pagsisimba. Sama-sama silang pumupunta sa simbahan. Tahimik silang nakikinig sa sermon ng pare. Pagkatapos ng misa, namasyal sila sa parke. Nang makaramdam ng gutom, sila ay kumain sa labas. Tuwang-tuwang umuwi ang mag-anak sa kanilang tahanan. Para sa pangkat asul. Pagsunod-sunurin ang pangyayari gamit ang larawan. Isulat ang bilang 1 hanggang 5, sapat lang. Pangkat pula. Pagsunod-sunurin ang pangyayari gamit ang mga pangungusap. Isulat ang bilang 1 hanggang 5, sapat lang. Pangkat dilaw. Sagutin ang tanong. Bakit mahalaga ang pagsisimba sa Panginoon? Anong kabutihan ang pwedeng maidudulot nito sa ating sarili?
Maraming salamat mga bata. Alam kong marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli. Goodbye.